Ang tingin ko mas magiging interesting, no? Kaysa dito sa una nilang ah, pinoprosecute ito sa grave threat. At as a lawyer, I think this is the weakest. Ito yung pinakamahinang ah, article of impeachment na linilitis ngayon. Napakahina ng ebidensya dito. At sabi nga ni dating Congressman Tupas, yan yung lead, lead prosecutor ng panahon ni Chief Justice Corona. Abay, move on na tayo. Wala pa napapatunayan dito. Oo. Kaya lang, ito ang tingin kong strategy nila. Mas nauunawaan kasi ng publiko itong sa dito sa impeachment dito sa grave threat, no? Mas naunawaan nila na issue kaysa doon sa highly technical issues. Inuna nila to, tapos ito kasi may video si VP Sara eh. In other words, if you can't beat her, then at least ma-relay mo sa publiko na ito yung klaseng tao na si VP Sara. Yan, nagmumura, bastos, etc. Yun yung tingin ko na strategy nila. Kasi why do you have to start with the weakest article? Di ba? Opo, Attorney, ano ho yung assessment po ninyo dito sa naging day 6 po ng impeachment trial ng Vice Presidente kahapon po yan? Well, wala pong paninsintang testigo nung day 6 dahil itong araw na to ay inilaan sa isang oral argument kung saan ang issue ay yung pagsabina dito sa tinatawag nilang BIR box. No? Kung natatandaan po natin, noong nasa House of Representatives pa po, no, sa Justice Committee, ay hindi po nila binuksan yung BIR box. Ito'y selyado na di umano'y meron ditong mga dokumento na allegedly ay konektado sa mag-asawang Duterte, kila Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa, at 22 corporations na sabi nila ay meron dun mga pag-aari yung mag-asawa, no? Pero ito hindi binuksan sa House dahil maaring alam nila na maraming factual and legal issues silang ma-violate kung sakaling ginawa nila. So ang ginawa nila noon, i-submit nila sa impeachment court. At pagdating sa impeachment court, ang ruling ng presiding officer at tinatigan naman ng mga senator judges, ibalik sa BIR. No? So, as of now, the BIR box, whatever it is called o ano yung mga nandun, is with the BIR. Opo. Attorney? Yes po, Attorney. Wala sa Senate impeachment court yun. No? Nasa BIR. No? Opo. So, ang naging remedy ngayon ng prosecution is to move for a subpoena na para dalhin yung BIR box at yung mga laman to. At may amended request pa sila kung saan may mga dinagdag silang mga gusto nilang mga dokumento na ma-submit sa impeachment court. Yun ang pinagtalunan kahapon. Ano ba yung mga issue? Ang sabi kasi ng prosecution, the confidentiality must give way to for the search of truth, no? So ang sabi naman ng depensa, abay hindi ganyang kadali yan, no? Dahil may mga issue. Kasi ano ba yung mga issue na nito? Una, yung confidentiality sa ilalim ng tax code. Yan ang una, no?
hindi mo pwedeng basta-bastang ano yan, i-divulge yung mga records na yan unless pumayag yung taxpayer, no? Or ito nga, kung sa isang impeachment proceeding, pero may mga requirements pa rin dyan. Or it will be waived by the President of the Philippines. Number two, yung tinatawag na piercing the veil of corporate ownership. Mm-mm. Kasi ang mga pinasasabihan pa nila ay hindi lang yung personal ng Duterte couple, kundi 22 corporations. Ang mga corporations, siwala yung personality nito sa sa tao. Ika nga, may juridical personality itong sarili. Yung mga Separate. 22 corporations naman to, hindi naman ito subject of the impeachment. Yes, Diba? exactly. Ngayon, data privacy is also an issue here, no? So, ang dami, no? Ang daming doon. Tapos, ang ano pa dyan is, yung nagsampa na kayo ng articles of impeachment, wala pa pala kayong mga ebidensya. So, anong laman ng nyo? Kasi mukhang gagamitin nila to sa unexplained wealth, no? Na article of impeachment, unexplained wealth, no? Bakit kayo nagsampa nito kung wala naman pala kayong ebidensya, di ba? So, fishing expedition. Ngayon, ang sabi ng prosecution, usually lagi naman sasabi nila na katotohanan ang nais namin. Yung confidentiality dapat mag-give way sa katotohanan. Oo. Puro ganon. Wala naman tayong problema sa katotohanan. Pero para magkaroon ka ng katotohanan, dapat muna, hindi ka nagva-violate ng due process. Hindi ka nagva-violate ng mga karapatan ng tao, etc. Yes. So, this is not a mere question of technicality na pwede mo lang isantabi. This is a question of due process, substantive due process. No? Kasi, sa bank secrecy law, may yun para ano mo yung bank records, malinaw, may mga exception. Sa AMLAC, walang exception. Sa BIR, walang nakasaad sa tax code. So, since ang tax code po ay ipinasa ng Kongreso, then sila, sa aking palagay, sila ang may makakapagsabi kung ito bang hinihingi ng prosecution na mag-issue na subpoena sa BIR para padala itong BIR box containing documents allegedly pertaining to the Duterte couple and 22 corporations ay valid. No? Kasi hindi, porque Your Honor, may we request for a subpoena, Hindi naman ibig sabihin na, okay, issue tayo agad. Hindi, pinag-aaralan ng husgado yun na baka pag nag-issue ng husgado, baka meron tayong malabag na batas. Kaya yun ang issue kahapon. Opo. At bukod dyan, attorney, sa cloud din ho sa mga hinihingi nilang records, yung mga records na kung saan ay vice mayor pa o alkalde, itong si Sara Duterte. Well, yan nga no, na ang hinihingi nila ay even before she became president, she became vice president. Nadulas po tayo. Okay? Before she became vice president. No? Ngayon, kung siya ay ini-impeach, ang impeachable offense should be committed while he or she is holding the impeachable position. Yun. Pero para sa prosecution, ang sinasabi hindi. Kasi dapat malaman din natin yun noon kasi unexplained wealth to Kailangan tuloy-tuloy ito. Yun yung sasabi ng prosecution. Bago pa siya maging vice-presidente, siguro yung baon na binigay ni President Duterte sa kanya noon elementary siya,
at hindi nagastos yun, hindi, kailangan din makita yan. No? So, of course, disagree tayo dun kasi ang impeachment is not a criminal case. You should only confine the arguments at the time she became vice president kasi yun ang impeachable position, di ba? Kaya lang iba yung ng prosecution. At maari ganun sila kasi hindi nila masala, hindi nila siguro masala kailan na-acquire allegedly itong mga wealth allegedly ng Duterte couple. No? At paano kung ito ay sabihin natin na they acquired this before she became vice president. So, ito ba ay magiging unexplained wealth, no? At the time naging vice president siya. So, yun yung mga issue pa doon. Paano, attorney, kung magbotohan yung Senate Impeachment Court? Alam naman po natin na majority po sa kanila talaga ay kritiko po ng Vice Presidente. Kung papayagan po nilang mapasampi na po yan, yung mga dokumento, anong mangyayari? Palagay ko aakyat sa Korte Suprema ang depensa. On the issue na by issuing the subpoena, there is a grave abuse of discretion committed by the impeachment court. Yan, no? Yan yung baka gawin ng depensa. Pero kapag ang depensa naman ay sabi, sige, we will, para hindi tumagal tong impeachment trial, mapadali na to dahil wala naman silang makikitang ebidensya dito, hahayaan na lang nila at they will just challenge the whatever is inside the box. Kasi ang issue pa lang dito is yung pagdala itong BIR box sa Senado. Wala pa tayo din sa ano ba yung laman at ano natin to kikilatisin isa-isa. Wala pa tayo doon. Diba? So yung pag-issue pa lang. So pag yan ay inakyat sa Korte Suprema, the issue there is whether or not the impeachment court can issue a subpoena, no, to the BIR for them to deliver this so-called BIR box to the impeachment court. So yun, so maaari na sila umakyat or maaaring tanggapin na lang kung ano yung ruling. Opo. Anyway, by that time, wala pa naman napapatunayan yung prosecution. Opo. For all we know, baka wala naman laman yan. No? Yung box, wala namang ebidensyang mapapatunayan na there is an unexplained wealth acquired by Vice President Sara Duterte since she became Vice President. Opo. Kung ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay mag-uutos na pabuksan itong BIR box, attorney, ano naman po ang reaksyon po ninyo dyan? Well, that will reveal yun, matagal ng suspetsya ng tao na ang impeachment trial na to was was the direct there is a direct instruction from the president, no? Kasi kung gagawin niya yun na siya mismo, halatang halata naman, no, na na siya yun may kagustuhan itong impeachment trial laban kay BP Sara. Ang tingin ko dyan, hindi hahantong yan dyan. Very, very risky para sa kanyang ilantad niya yun. Ang sasabihin nga niya, anyway, may boto naman tayo dito sa Senado. Andyan yung 13 natin. Then, malamang ay ma-overrule yung objection ng depensa dito sa pag-issue ng subpoena. Oo, dahil kung babalikan po natin nung panahon po ng impeachment trial din po ng dating Chief Justice Renato Corona,
ay mismong Pangulo din ang nag-utos na busisiin o siyasatin din po yung mga tax records nitong dating Chief Justice. Paano ho, magkaiba ho ba o magkapareho yung senaryo ngayon sa Vice Presidente kung sakali man? Well, ang may pagkakaiba no. Number one, noong time ng yung time na yon yung kay Corona, we could say na the president, the sitting president then, si President Noynoy Aquino was enjoying a a big approval rating of the of the Filipino people. No, okay pang ika nga mataas pa yung rating niya dito. Dito kay PBM, abay negative na, no? So saka doon sa dati, Corona, the Chief Justice is not an elected public official. Hindi hindi siya politician no. Hindi katulad dito ngayon si VP Sara, no. She announced already her intention to run for the president. She is elected by 32 million voters, more or less. So, may political consideration o kung sakaling gagawin ni presidente yon, baka magkaroon ng backlash laban sa kanya. At sigurado naman yon, no? Magkakaroon yun because malalantad yung matagal ng paniwala, hindi lang suspetsya, paniwala ng karamihan na itong impeachment na to ay may go signal kay President Bongbong Marcos. Opo. So, risky sa kanya yon. Ngayon, kaya nga hindi ko maihambing to sa Corona trial because iba yung circumstances noong panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona sa panahon ng impeachment ni VP Sara. At iba po yung Corona is not an elected public official. VP Sara is an elected public official holding the second highest position in the land. Opo. At kung pagbabatayan po yung mga ebidensyang ito o itong mga records, sa tingin po ninyo ay maituturing na ebidensya kaagad-agad kapag nasampina na o kailangan pang patunayan sa paglilitis sa attorney? Kailangan pa nilang patunayan kasi hindi porke nandiyan na yung mga yan, yung mga bank records, I mean BIR records, ay mapapatunayan mo na yung impeachable offense. Kailangan ay alam nila kung anong itong mga to na ebidensya at anong purpose nila, no, para ipresenta to sa impeachment court, di ba? So subject to the objections of the defense, di ba? So maaring sabi mo nga may numero sila, maaring ma-issue sa subpoena, pero anong mangyayari? Hindi pa natin alam kung paano gagamitin ng prosecution to. Opo. At sa tingin po ninyo, kung sakali lamang na mabuksan talaga itong mga records, sa tingin mo kaya naman ng Vice Presidente at ng kanyang asawa, considering abogado din po, na depensahan ang kanilang mga sarili? Well, andyan po yung mga abogado niya. I do believe na ito ay preparado sila, no? Just in case na mapadala, mabuksan at mailatag ng prosecution yung mga ebidensyang yon, ay preparado sila. Yun nga ang isang issue nga dyan is how can they determine itong assuming na meron silang makita doon na this was acquired during the time that that Sara Duterte became Vice President and so forth, di ba? Paano kung yan yung mayor, vice mayor siya at sabi nga sa yung binigay na baon ni President Digong sa kanya nung nag-aaral pa siya, di ba? So how can they prove that? Kaya very sweeping ang posisyon ng prosecution. No, hindi na namin kailangan
i-distinguish kailan na-acquire yan. Basta yan ay nasa kanya at titingnan natin kung yan ay nasa salin, etc. etc. Yun ang kanilang magposisyon. So, how will the impeachment court rule on that? Diba? Kaya ako, ang tingin ko, pag ito ay in-issue yung subpoena, malamang may aakyat sa Korte Suprema. Opo. At may tuturing Ganun ba? din kasi pagka yun hindi pinayagan ng impeachment court, maaring umakyat din yung prosecution sa Korte Suprema. Opo, opo. So whichever kung kung sino man ang kung ma-deny o mag-grant yung subpoena sa sa impeachment court, either way baka may umakyat sa Supreme Court, no? Questioning that ruling of the impeachment court. So, tingin ko pag-aaralang mabuti ng impeachment court yan dahil may malaking legal question at factual question na maaring makarating sa Korte Suprema dyan. No? At it might cause delay, no? At sasabihin ng kung sino man nag-akyat nun, as far as these articles of impeachment is concerned, hindi muna kami mag-present ng ebidensya, hihintayin namin tong ruling ng Supreme Court. At sasabihin naman ng depensa, as far as we are concerned, hindi namin papayagan yan maipresenta ng prosecution hanggat walang ruling ng Supreme Court. That will cause delay. Although meron pa silang ibang articles of impeachment na maaring ituloy, pero pagdating dito sa BIR box, kung saan nila gagamitin to, ay maapektuhan yon yung proceeding doon. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, bukod sa Article 4 tungkol sa grave threats, ito bang article tungkol sa unexplained wealth di umano o umano ng Vice Presidente, ay masasabi mo may tuturing na matibay o mahinang kaso laban po sa pangalawang Pangulo? Isama mo na lahat po ng mga artikulo sa tingin po ninyo. Ang tingin ko mas magiging interesting, no? Kaysa dito sa una nilang pinoprosecute ito sa grave threat. As a lawyer, I think this is the weakest. Ito yung pinakamahinang article of impeachment na linilitis ngayon. Napakahina ng ebidensya dito. At sabi nga ni dating Congressman Tupas, yan yung lead prosecutor ng panahon ni Chief Justice Corona. May move on na tayo. Wala pa napapatunayan dito. Oo. Kaya lang, ito ang tingin kong strategy nila. Mas nauunawaan kasi ng publiko itong sa dito sa impeachment dito sa grave threat, no? Mas naunawaan nila na issue kaysa sa highly technical issues. Inuna nila to, tapos ito kasi may video si VP Sara. In other words, if you can't beat her, then at least ma-relay mo sa publiko na ito yung klaseng tao na si VP Sara, yan, nagmumura, bastos, etc. Yun yung tingin ko na strategy nila. Kasi why do you have to start with the weakest article? Di ba? Hindi dapat yung pinakamalakas na. Di ba? So, pero ito yung pinaka may optic kasi may video. Di ba? So kaya nga lagi nilang play yun. Laging inaano na, ito may grave threat, etc. etc. Kaya nga, sino ba witness nila? Yung mga NBI, yung nag-imbestiga, tapos itong nag-authenticate, and then next week yata si, ano pangalan nito? Si Matibag. Matibag. Okay.
itong mga witnesses na to as ng NBI, ito ba ay sapat para magtanggal ka ng second highest uh, ano public official of the land, yung Vice President? Napaka-powerful naman tong NBI na dahil lang sa investigasyon nila, ganon. Samantalang sinasabi na wala silang personal knowledge, no? Nag-imbestiga kung ano nilatag sa kanila, yun lang ang pwedeng scope ng kanilang investigation. Yun, inauthenticate nilang video, yun lang nakuha nila sa FB. Mantakin mo na tatanggalin mo isang vice president para dyan, di ba? O, kumbaga, para sa akin, as a lawyer, ba hindi naman sasapat yan na if we are, kung ang linilitis natin ay isang criminal case, baka pa, pero it will only fall sa light threat yan. Light threat lang yan. Pero dito, this is ang impeachment trial wherein tatanggalin mo ang isang vice presidente, no? At hindi na siya makakatakbo kahit kailan. Dahil lang dun sa findings ng NBI na alam naman natin is being weaponized by this administration against the political enemies of the president, di ba? At anong testimony nila? No personal knowledge, no? Lahat opinion. Pag tinanong siya, palagay mo ba seryoso? Sa palagay ko seryoso. Palagay mo lang yun, ikaw lang yun. Diba? Hindi yun katotohanan. Yun opinion ay hindi katotohanan. Diba? So, kung i-convict natin isang impeachable officer o official merely based on opinion, abay, delikado po. Baka every year mag-i-impeach na lang tayo pagka galit yung presidente sa isang justice, galit yung presidente sa ombudsman, galit yung presidente sa isang constitutional commission official like na inappoint niya like the COA, di ba? Abay, sobra naman yun na gagamitin mo lang yung NBI, yung opinion lang ng mga nag-imbestiga. Di ba? Alam naman natin na kung ano ang sasabihin ng nakakataas sa kanila, at ito'y inamin ng first witness that they are orders from the higher ups. Di ba? Abay, yun ang susundin nila. Alam niyo, baliktarin natin. Sabihin natin, it was President Bongbong na nag-threaten kay Sara. Sa tingin nyo, aabot tayo sa impeachment ni Presidente based on that threat? Ha? Ay takot lang ng mga yon. Opo, attorney, siguro bilang huling topic na lamang po, yung pag-question po doon sa timing ng naging pahayag nitong NBI director na sasalang sa susunod na linggo bilang witness, doon sa pagpapaimbestiga niya sa 2019 na SEA Games issue. Pumalag po kahapon yung magkapatid na Cayetano. Ano pong masasabi niyo po rito? Wala na tayong pag-asa dyan kay Matibag. Ganyan lang talaga yan. That is the directive sa kanya. No? Pero ingat-ingat siya dyan. Bakit? Baka maisama niya sa demanda yung mga ibang cabinet secretary ni BBM ngayon. Tingnan niyo kung sino yung mga talagang involved dyan. Di ba? Baka mapaso siya. Baka akala niya na it was just Alan Cayetano ang involved dun sa staging ng SEA Games. So, I think it is, yan ang threat. Think ko, that is more of a threat. No? Or if it's not a threat, then siguro, keme lang yan. Pero pag gusto niyang gawin, why not? Matagal na naman yung ginagawa yan di ba? Maaring hanggang ngayon na nandiyan sa NBI, untouchable siya, pero hindi naman siya forever dyan.
there will always be a time for reckoning. No? So, Opo. nasa kanya yan. Oh, ugali na niya yan as the director of the NBI. Wala na tayong magagawa sa taong yan. Opo. Yung posibilidad naman po na ma-contempt dahil po dito sa kanyang ginawa. Nasa impeachment court na yan. Kung i-contempt siya. Pero ika nga, the impeachment court is a collective body. So, siyempre meron dyan hindi aayon sa pinatalsik nilang Senate President. So, I don't think kaya nila makakontempt yan. Ngayon, kung makontempt man yan, ano magiging penalty niya? Pakukulong ba nila si NBI Director? Wala po. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Salamat po at mabuhay po kayo. Ayun po mga kababayan, si Attorney Ariel Inton, founder din po yan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection.